Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6121-6140. Kabanata 6121. James ay nagtanong, narito ka ba sa ngalan ni Zachary? Napabuntong hininga si Lila, mas malakas siya kaysa sa pinuno ni Timaeus sect, Zachary, ngayon. Marahil ay sinusubukan niyang manalo kami upang matulungan siyang ibagsak si Zachary. Agad na tumingin si James na nakaupo si Lila at sinabing, manalo kami. Kung may sapat siyang mag-alok, bakit hindi? Si Lila ay hindi nagsasalita. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, ang sekta ng Timaeus ay hindi tulad ng dati. Ngayon na si Zachary ay bumaba sa ikasyam na pagdurusa ng Euryswandale, ang kaguluhan ay masisira sa lalong madaling panahon. Bulalas ni James, maghintay ng 1 minuto. Ano ang sinabi mo? Paano siya pa rin ang pinuno ng sekta kapag bumaba ang ranggo ng paglilinang? Sa oras na ito, hindi nakipag-usap si James sa telepathically. Sa halip, sinabi niya ito ng malakas para marinig din ni Gladwin. Bago sumagot si Lila, ngumiti si Gladwin at sinabi ng mayabang, tama ka. Ang pinuno ng sekta ng Timaeus ay dapat na nasa ranggo ng Quasi-Delcon. Ngayon na bumaba ang ranggo ng paglilinang, dapat niyang isuko ang kanyang posisyon. Bukod dito, ipinagpapalit niya na ipasok mo ang lupain ng Forlat at Isil ka upang papatayin ng galit na hangin upang hindi ka na muling makarinag. Ito ay isang malupit at mabisyo na plano. Tiningnan ni James si Gladwin at sinabing, hindi ka rin bahagi nito, mas matandang lalaki. Ipinadala mo kami sa lupain ng Forlat. Dahan-daang sinabi ni Gladwin, tama iyon. Gayunpaman, niloko ako ni Zachary. Naniniwala siya na ikaw ay mula sa madilim na mundo at kailangang maalis. Bagaman ako ang mahusay na tagapagtanggol ng sekta ng Timaeus, ang aking posisyon ay nasa ilalim niya. Kaya, maaari ko lamang sundin ang kanyang mga order. Panipi. Tiningnan ni Gladwin si Lila, na nakaupo sa tabi ni James, at sinabing, hindi ba niya niloloko ka rin? Hiniling niya sa iyo na pumili ng ilang mga powerhouse sa ranggo ng Euryswandale upang makapasok sa lupain ng Forlat, pagkatapos ay inutusan kang pumatay ng 49. Sa kabutihang palad, siya ay sapat na malakas at nakatagpo ng mahusay na mga boons. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi mahuhulaan. Panipi. Tiningnan ni Lila si Gladwin at malamig na sinabi, hindi mo na kailangang mag-aaksaya ng oras na sinusubukan kong manalo. Kayong dalawa ay mga ibon ng parehong balahibo. Kalmado ang sagot ni Gladwin, alam kong nabigo ka sa Zachary, at ginawa ka nitong naiinis sa sekta ng Timaeus. Gayunpaman, may lihim na nais kong sabihin sa iyo. Nagpalitan sina James at Lila ng mga sulyap nang hindi nagsasabi ng isang salita. Bumantong hininga si Gladwin, naaalala mo ba ang Goldwine City? Sinabi sa iyo ni Zachary na ang isang pangkat ng mga madilim na nilalang mula sa madilim na mundo ay pinaslang ang lahat sa lungsod, at ikaw lamang ang nakaligtas. Sinabi niya na ang iyong buong pamilya ay namatay sa kamay ng mga madilim na nilalang. Hindi kanya makitang-makita kang mag-freeze at magutom sa kamatayan, kaya ibinalik kanya sa sekta ng Timaeus. Paulit-ulit niyang inaangkin na siya ang dahilan ng iyong tagumpay, di ba? Panipi. Tumingin si Lila sa kanya at sinabi ng walang pag-iingat, tumigil sa pagbugbog sa paligid ng bush. Malubhang sinabi ni Gladwin, ang mga madilim na nilalang ay hindi pinatay ang lungsod. Ang pangunahing nagkasala ay Zachary. Agad na tumayo si Lila at sumigaw, mayroon ka bang patunay? Pamilyar ka ba dito? Itinaas ni Gladwin ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang round jade pendant. Nanlaki ang mga mata ni Lila matapos niyang makita ang pattern na inukit sa jade pendant. Sa kawalan ng paniniwala, sinabi niya, iyon ang heirloom ng aking pamilya, ang Teyan pendant. Tumango si Gladwin, na nagsasabing, ang iyong buong pamilya at mamamayan ay namatay dahil sa palawit na ito. Lahat dahil mayroong isang bakas ng kapangyarihang pangkasaysayan sa loob nito.
Si Layla ay nagagalit sa pamamagitan ng impormasyon. Sumimangot si James at tinanong, kaya, upang makuha ang kapangyarihang pangkasaysayan sa loob nito, pinatay niya ang isang buong lungsod. Tumanggo si Gladwin, na nagsasabing, ito ay isang napakalaking lungsod na may milyon-milyong mamamayan. Ang iyong ama ay Goldwine City's Lord. Gayunpaman, ang pangkalahatang ranggo ng paglilinang ng lungsod ay masyadong mababa, at matatagpuan sila sa gilid ng isang mundo ng microgenesis. Tiningnan ni James si Layla at tinanong, para sa kapakanan ng ilang kapangyarihan sa kasaysayan, kumuha siya ng milyon-milyong buhay. Ito ba ang gagawin ng isang taong matuwid? Sumulyap si Layla kay Gladwin at sinabing, ibalik mo ito. Napangiti si Gladwin ng mahina, pagkatapos ay kumaway ang kanyang kamay, na pinapayagan ang jade pendant na lumutang patungo sa mga makukulay na ilaw. Nakarating si James sa hadlang, kinuha ang jade pendant at sinuri ito. Maganda ang jade pendant, at ang pattern nito ay labis na nakakaakit ng mata. Bukod dito, madarama niya ang marilag na kapangyarihan ng historial na nakapaloob sa loob nito. Itinaas ni James ang kanyang ulo at nakilala ang titig ni Layla. Nang makita ang kanyang ekspresyon, mabilis niyang ibinigay ito. Kinuha ni Layla ang pendant, gaganapin ito tulad ng isang kayamanan at malumanay na pinunasan ito. Habang tinitingnan ito, naging luha ang kanyang mga mata. Bumantong hininga si Gladwin, sa kasamaang palad ay ginamit ka ng taong Samires sa iyong pamilya. Si Zachary ay nagpapanggap na mabait ngunit sa katunayan, isang makasalanan at tuso na tao. Hindi siya karapat-dapat na maging pinuno ng sekta ng Timaeus. Hindi siya pinansin ni Layla at ipinagpatuloy ang pagsusuri sa jade pendant sa kanyang kamay. Unti-unting lumuha ang luha sa kanyang magandang mukha. Tahimik na napanood ni James, hindi sigurado kung paano siya aliwin. Pagkatapos ng lahat, ang jade pendant na narito ay nangangahulugang pinatay ni Zachary ang kanyang buong pamilya at pinagsamantalahan siya. Ito ay isang kakilakilabot na kahihiyan. Tumingin si Gladwin kay James at sinabi, 49. Sumagot si James, oo. Nakikinig ako. Mayroon ba akong isang uri ng kaaway na pumatay din sa aking pamilya? Hindi, syempre hindi. Umiling-iling si Gladwin at sinabi na nakangiting, gayunpaman, ang mga hinaing sa pagitan mo at Zachary ay mas masahol. Nais niyang mamatay ka sa lupain ng Forlat. Ayaw mo bang maghiganti? Umiling-iling si James at mahigpit na sinabi, nope. Gusto ko talagang pasalamatan siya. Nawala si Gladwin matapos tumanggi si James na maglaro kasama ang kanyang tono. Ngumiti siya at sinabi muli, hindi mo ba nais na bumalik sa sekta ng Timaeus? Ang santo na pinapahalagahan mo ay naroroon pa rin. Nag-squint si James nang marinig niya ang kanyang mga salita. Kung mayroong sino mang nagmamalasakit sa sekta ng Timaeus, ito ang magaan na landas sa langit. Bagaman hindi siya asawa, katumbas pa rin siya ng isang clone ng Thea. Matapos ang paggugol ng oras ng magkasama sa mga nakaraang taon, naramdaman niyang nakadikit sa kanya. Mas mahalaga, hindi niya maiwasang matulungan si Thea sa hinaharap ng walang magaan na langit na landas. Tinitigan ni James si Gladwin at tinanong, makipag-ayos tayo. Ano ang mga pakinabang ng akin na bumalik sa sekta ng Timaeus? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6123. Ang hindi pa nakuhang muli ang kanyang mga nakaraang alaala, kaya hindi niya gaanong pakialam si James. Sa kanyang mga mata, ang mga magsasaka sa ikasyam na pagdurusa ng Iriswandale ay simpleng mga mapagkukunan sa kanya. Inisip ni James na makakasama niya siya matapos mahanap ang kanyang muling pagkakatawang tao. Gayunpaman, tila ang hindi pagkikita sa kanya ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Kung hindi man, kailangan niyang mamatay. Tiningnan niya si Layla at tinanong, ano sa palagay mo ang panukala ni Gladwin? Malamig na tinanong ni Layla, gusto mo rin bang maging kanyang paa? Bumantong hininga si James, nag-aalala lang ako tungkol sa Saintes. Natigilan si Layla sa kanyang tugon. Matapos ang isang maikling sandali, sinabi niya, wala si Gladwin. Itinago siya ni Zachary sa isang lugar, at walang nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Sa palagay ko ay hindi siya mapanganib sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, pinagkadalubhasaan na niya ang ilaw na landas ng langit. Sa karakter ni Zachary, malamang na nais niyang gamitin siya para sa isang mas malaki.
Tiningnan ni Layla si James at sinabing, sinusubukan lang kami ni Gladwin upang makamit ang kanyang layunin. Nais niya ang posisyon ng pinuno ng sekta ng Timaeus. Iyon ay nagnanais na mag-isip. Hindi lamang niya kailangang makuha ang pag-aprubo ng iba't ibang mga Panginoon ng 7 bundok, ngunit ang mga punong matatanda ay dapat ding magbigay ng kanilang pahintulot. Kahit na, kailangan niyang makarating sa 2 ninuno. Panipi. Sinabi ni James na nakangiting, masyado mo siyang minamaliit. Bakit sa palagay mo ay sinusubukan niya ng husto upang manalo tayo? Para sa aming lakas. Nagtataka, tinanong ni Layla, mayroon pa bang iba? Ngumiti si James, hindi sumasagot sa kanya. Gayunpaman, alam niya ang sitwasyon. Marahil ay alam na ni Gladwin ang tungkol sa kanyang relasyon kina Yegor at Truett. Kung siya ay nanalo sa akin, sa palagay niya ay magkakaroon siya ng suporta ng Skynet, na may secure ang kanyang posisyon bilang pinuno ng sekta ng Timaeus. Habang nais ni Gladwin ang mga koneksyon at mapagkukunan ni James, na-convert ni James ang kanyang lakas ng paglilinang. Sa sandaling iyon, isang hiyawan ng puso ay nagmula sa daanan ng HUD, lumingon sina James at Layla at nakita si Yonlev na sumabog sa hangin. Tumama siya sa hadlang ng lupain ng Forlat na may malakas na bang at naglabas ng isang bibig ng dugo. Si Yonlev ay lampas sa pagkilala, at ang kanyang katawan ay natakpan ng dugo. Sabik na sinabi ni Layla, nangako ka na pakawalan siya. Ngumiti si James, nag-aalala ka sa kanya. Agad na ipinaliwanag ni Layla, hindi. Ngunit may utang ako sa kanya ang aking buhay, at dumating ako upang siya ay palayain. Nakatulig si James, hindi na kailangang magmadali. Alam ng aking mga kaibigan kung kailan titigil. Hindi nila siya papatayin. Tumingin si James sa kanya at sinabing nakangiting, kapag tapos na silang magsanay, papayagan ko siya. Ako ay isang tao ng aking salita. Pinahihit ni Layla ang kanyang mga mata at sinabing, kung gayon ako ay susunod bilang kanilang kasanayan sa pagsasanay. Umiling-iling si James at sinabi na nakangiting, syempre hindi. Sa iyong lakas, sasabihin ko na naranggo ka sa pinakamataas na 10 kabilang sa lahat ng mga powerhouse sa Years One Dale Ranks 9th Tribulation Peak. Hindi sila tatayo laban sa iyo. Kaya, sa ngayon, ikaw ang magiging kasosyo ko sa pagsasanay. Panipi. Practice partner. Iyon lang ang maaari kong maging, tila. Sa kanya, hindi rin ako maihahambing sa isang buhok sa ulo ng kanyang kaibigan. Ang pagkabigo ay sumabog sa magandang mukha ni Layla. Tumigil sa paggulo. Kailangan kong ipahayag ang isang bagay na mahalaga. Iniwan ni James ang daanan ng huddle. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6124. James ay tumingin sa kanila at ibinahagi ang panukala ni Gladwin sa kanila. Gayunpaman, ang lahat ay laban sa pagkuha ng kanyang alok. Ang sekta ng Timaeus ay isang hellish na lugar. Kahit na anong uri ng mga benepisyo na inaalok nila, ayaw kong bumalik. Sinusubukan lang kami ni Gladwin upang matulungan siyang sakupin ang posisyon ng pinuno ng sekta ng Timaeus. Sa panimula, siya ay katulad ni Zachary. Panipi. Hindi ako babalik. Ayokong mabuhay sa takot. Hindi ko alam kung kailan ako papatayin ng mga taong ito. Makikinig ako sa iyo, Master. Kung nais mong pumunta doon, sasama ako sa iyo. Kung ayaw mo, hindi rin ako magkakaroon ng mga pagtutol. Sa palagay ko, hindi mo na kailangang mag-abala sa kanya. Masaya kami dito sa lupain ng Forlat. Matapos pakinggan ang karamihan sa kanilang mga opinyon, lumingon si James kay Truett na may ngiti at tinanong, bakit ka tahimik ngayon? Tumingin si Truett kay James at nagbuntong hininga, naiintindihan ko ang iniisip mo, James. Dapat kang mag-alala tungkol sa Thea, di ba? Panipi. Agad na naayos ng lahat ang kanilang tingin kay James. Itinaas ni James ang kanyang ulo at ngumiti ng mahinahon. Ito ay isang kasinungalingan upang sabihin na hindi ako nag-aalala. Gusto kong malaman kung nasaan siya. Mahinahon na sinabi ni Truett, kahit na bumalik tayo sa sekta ng Timaeus, walang garantiya na hahanapin natin siya. Sa halip, ilalagay natin ang ating sarili sa apoy at pinapayagan ang ating sarili na maging mga paa sa isang pakikibaka ng kuryente. Kung talagang nais mong i-save siya, dapat kang magkaroon ng lakas na gawin ito. Tanging ang lakas ay maaari mong malampasan ang mga sinaunang puwersa. Matapos magsalita, itinuro ni Truett ang lupain ng Forlat at sinabing, ikaw ang master ng lupain ng Forlat.
Maraming mga mapagkukunan ng paglilinang dito. Bukod dito, mayroong isang hindi masisira na hadlang sa paligid ng lugar. Ito ang pinakamahusay na lugar upang makabuo ng isang sekta. Tiningnan ni Zitlali si James at sumang-ayon ng nagmamadali. Oo, ayon ako. Dapat tayong lumikha ng aming sariling sekta. Magiging independenteng tayo at makagawa ng ating sariling mga pagpapasya. Ranggo ng paglilinang. Hahayaan namin silang sumali sa amin hanggat sila ay mga taong may pag-iisip. Hindi papayagan ang mga mapagkunwari at skimang na mga tao. Ayon din ako. Dapat tayong tumira sa lupain ng Forlat at maghintay ng isang magandang pagkakataon na hampasin. Panipi. Tumanggaw si Rebella. Tiningnan ni Zeisha ang lahat at sinabing, ito ay upang maging master na magpasya. Sa biglaang pagbagsak ni Zachary sa ranggo ng paglilinang. Si Goldwyn ay ambisyoso na sakupin. Ito ay magiging panloob na pagtatalo sa kontrol ng sekta ng Timaeus. Mawawalan sila ng maraming lakas sa proseso, at ang tinatawag na matuwid na alyansa ay maduraj. Huminga ng malalim si Zeisha at sinabi, matapos mawala ang mga mundo ng Genesis sa pamumuno ng sekta ng Timaeus, isang magulong labanan ang masisira. Tiningnan ni True at si Zeisha at sinabing, huwag kalimutan ang tungkol sa bagong alyansa na pinamumunuan ng sekta ng Yakiz. Malamang papalitan nila ang sekta ng Timaeus at maging bagong pinuno ng mga mundo ng Genesis. Umiling-iling si Rebella at hindi ayon, hindi nila ito magagawa. Kahit na madiskarteng ang Primeval Saint, wala siyang sapat na prestihiyo. Hindi niya magagawang mamuno sa bagong alyansa upang palitan ang sekta ng Timaeus. Nagkakaisa sila sa isang alyansa sapagkat pinipigilan sila ni Zachary sa mga nakaraang panahon, na iniwan silang walang pagpipilian kundi upang lumaban. Tiningnan ni Rebella ang grupo at sinabing, kapag ang sekta ng Timaeus ay nahuhulog sa panloob na pag-aaway, magdurusa ito ng mga pagkalugi. Ang bagong alyansa, sa kabilang banda, ay mawawala ang pangunahing kaaway nito. Kaya, magkakalat ito ng mas maaga. Ang mga pangunahing puwersa ay may kanilang pundasyon at kapital. Walang nais na umasa sa iba. Panipi. Ang lahat ay tumanggo sa kasunduan, pagkatapos ay lumingon kay James at naghintay para sa kanyang desisyon. Pagkatapos ng lahat, si James ang kanilang pinuno ngayon. Sa kanilang sorpresa, biglang naitaas ni James ang kanyang ulo at tinanong, ano sa palagay mo? Ang isang malamig na tinig ay nagmula sa daanan ng HUD, na nagsasabing, ako ay isang kasosyo sa kasanayan. May karapatan ba akong magsalita? Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6125. Bawat isa ay tumingin sa tunog, at ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng malaki. Ito ay siya, ang law enforcement ng sekta ng Timaeus. Bakit nandito si Elder Lila? Paano ito posible? Isa siya sa pinakamalakas na powerhouse sa ikasyam na pagdurusa ng Euryswandale Rango. Habang sinabi ng lahat, itinaas ni James ang kanyang kamay at hinampas ang paghihigpit ng daanan ng HUD na may ilaw na itim at puti. Binuksan ang isang pinto, at mabilis na lumapit si Lila sa ilalim ng mga nakakatakot na titig. Agad na nadama ang grupo, na parang nakaharap sa isang kakilakilabot na kaaway. Nag-shock si James at sinabing, mamahinga. Isa siya sa amin ngayon. Lahat ay tahimik. Hindi mahalaga kung paano nila iniisip ito, mahirap paniwalaan na nasakop ni James ang isang powerhouse na katulad niya. Sinabi ni James, kung magtatatag tayo ng aming sariling sekta, kakailanganin namin ang isang peerless powerhouse. Siyempre, ang iyong opinyon ay napakahalaga. Sinabi ni Lila, hanggat hindi tayo bumalik sa sekta ng Timaeus, nasa anumang bagay ako. Tiningnan ni James ang lahat at sinabing, sige. Dahil sumang-ayon ang lahat, gawin natin ito. Agad na sumabog ang grupo na tumatawa sa kagalakan. Nag-shock si Truett at sinabing, ano ang tungkol sa aming sekta na pangalan? Ang pangalan ay talagang mahalaga. Ito ang magiging banner natin. Pagsira sa sekta ng Timaeus. Panipi, sinabi ni Rebella, pumasok si James sa lupain ng Forlat at nilinang ang isang gintong katawan. Iminumungkahi ko ang sekta ng Dalekon. Ang sekta ng Dalekon. Paano kung masisira natin ang ranggo na iyon sa hinaharap? Hindi ko gusto ang pangalan. Biglang sinabi ni James, ang Jade Mora Empire. Lahat ay natahimik at tiningnan si James sa pagkabigla.
Sinabi ni James, iiwan ko ang iba pang mga gawain sa iyo upang magpasya, ngunit nais kong magpasya sa pangalan. Lahat ay nagpalitan ng sulyap, pagkatapos ay tumanggo sa kanya. Ngumiti si Truett at sinabing, ikaw ang aming pinuno. Mayroon kang pangwakas na sabihin sa pangalan ng aming sekta. Kung gayon, naayos na ito. Tatawagan kaming Jade Mora Empire. Ang Jade Mora Empire. Lahat ay nagsabi ng sabay-sabay. Sa sandaling iyon, wala sa kanila ang mag-isip kung magkano ang epekto ng kanilang sekta sa mundo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6122. Gladwin ay hindi inaasahan na maging tuwid si James. Tumawa siya at sinabing, tuwang-tuwa ka, hindi ba? Hihabol ako sa habol. Kung dalawa kang bumalik sa sekta ng Timaeus at makikipagtulungan sa akin, maaari akong mag-alok sa iyo ng 3 mga benepisyo. Maaari kang pumili ng alinman sa isa. Ngumiti si James ngunit walang sinabi. Samantala, si Layla ay tila walang interes. Pinigilan ni Gladwin ang kanyang ngiti at sineseryoso. Ang unang alok ay ang posisyon bilang mahusay na tagapagtanggol at pagpapatupad ng batas. Maaari mong kontrolin ang mga panloob na gawain ng sekta at mangibabaw ang mga salitang Genesis sa iyong lakas. Ang pangalawang alok ay maibibigay ko sa iyo ang sapat na mga mapagkukunan at ibigay ang lahat ng aking suporta kung magpasya kang lumikha ng iyong sariling puwersa. Panghuli, maaari mong muling pagsamahin ang Mount Marty Alice at maging master nito. Ibibigay ko rin ang aking buong suporta. Tumingin si James kay Gladwin, hindi masking ang kanyang pagkabigo sa mga alok. Tila siya ay nagbibigay ng malaking benepisyo, ngunit tinitiyak niyang nasa ilalim pa rin sila at maaaring magamit sa kanyang pagtatapon. Nararamdaman ni Gladwin ang pagkabigo ni James, kaya mabilis siyang ngumiti at sinabing, syempre, maaari pa rin nating pag-usapan ito. Hindi na kailangang magmadali. Tumanggo si James at sinabing, oo naman, ngunit ang pakikipag-usap habang pinaghiwalay ng isang hadlang ay hindi mukhang taos-puso. Paano ka pumasok sa loob, at nag-uusap kami sa mga inumin? Natahimik si Gladwin. Naglagay si James ng isang hindi nakakapinsalang ekspresyon at sinabing, nasa ranggo ka na ng Quasi-Declan. Natakot ka ba ng dalawang mahina na tulad namin ay maaaring saktan ka? Nahihiya si Gladwin at sinabing, hindi ako nagkaroon ng mga hinaing sa inyong dalawa, at hindi rin ako nagkakaroon ng anumang sama ng loob. Hinahangaan ko lang ang iyong mga talento, iyon ang dahilan kung bakit. Iyon ang dahilan kung bakit inaanyayahan kita sa loob, ginambala siya ni James, na nagsasabing, ang lupain ng Forlat ay naglalaman ng hindi mabilang na mga kayamanan. Hindi lamang kahit sino ay maaaring pumasok sa loob ng gusto nila. Si Gladwin ay inilagay sa lugar. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, isang malakas na ingay ang nagmula sa kalangitan. Itinaas ni Gladwin ang kanyang ulo, at dumilim ang kanyang mukha. Pagkatapos, galit na sinabi niya, nagdudulot siya muli ng problema. Walang katapusan dito. Pag-usapan natin sa susunod. Kailangan kong harapin ito muna. Matapos magsalita, nagbago si Gladwin sa isang gintong ilaw at nagmamadali patungo sa kulungan ng Demon. Sinabi ni James na bigo, ano ang awa? Dapat ko siyang itulak ng labis. Magaling ito kung makukuha ko siya sa lupain ng Forlat. Si Layla ay hindi nagsasalita matapos makita ang masamang ekspresyon ni James. Hindi lamang niya binilanggo ang sect ng Timaeus at ang kanyang sarili, ngunit nais din niya si Gladwin, isang powerhouse sa ranggo ng Quasi-Declan. Tumingin si James sa bilangguan ng Demon at tinanong, bakit siya kinakabahan? Anong uri ng paglitaw sa bilangguan? Panipi, malamig na sagot ni Layla, ito ang madilim na langit na landas. Patuloy siyang pumupunta sa kulungan ng Demon. Sa bawat oras, ang mga mabangis na labanan ay masisira na siya ay lumalakas sa tuwing dumadalaw siya. Kasabay nito, siya ay nagligtas ng maraming madilim na nilalang. Tila si Gladwin ay naging kanyang kasosyo sa sparring. Panipi. Nagulat si James sa impormasyon. Hindi pa pinagkadalubhasaan ni Thea ang madilim na langit na landas, ngunit napakalakas na niya. Naisip niya, hindi mo ba mabagal ng kaunti, Sinta? Ginagawa mo akong pakiramdam na walang kakayahan. Natuwa si James, tanggalin natin. Agad na pinigilan siya ni Layla, na nagsasabing, huwag. Siya ay isang demonyo na walang moral ngayon.
Partikular na sinisipsap niya ang mga powerhouse sa Yeriswandail Rango ng ika-9 na kapigatian. Natapos na niya ang tungkol sa 10 kamakailan. Bukod dito, si Gladwin ay nasa kulungan ng Demon. Kapag umalis na tayo, baka hindi na siya makakabalik. Si Thea ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Nadama ni James ang kanyang gulugad matapos maalala ang dalawang matatandang magsasaka na nakatagpo niya sa lupain ng Forlat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6126. Isang magandang babae sa isang puting balabal ay nakaupo sa itaas ng isang puting sagradong lotus sa isang mahiwagang lugar ng sekta ng Timaeus. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, at ang kanyang katawan ay naglabas ng isang banal na ilaw. Ang hindi mabilang na mga bulaklak ng lotus sa likod ng kanyang fluttered, exuding malakas na puwersa. Sa sandaling iyon, isang maliwanag na gintong ilaw ang natipon sa harap niya at nabuo sa isang tao. Lumitaw si Zachary kasama ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likuran. Nakatitig siya sa magandang babae sa harap niya, nag-squint at sinabing, ang iyong makalangit na landas ay lumalakas. Dahan-daang binuksan ni Thea ang kanyang mga mata at sinabing, marami rin akong natutunan. Si Zachary ay nakapangangilabot, nakasalalay ka upang malaman ng maaga. Huwag kang mag-alala, bagaman. Hindi ako magpapahirap sa iyo. Sa akin, katulad ka ng aking anak na babae. Nakatitig si Thea kay Zachary at sinabi, gusto ko lang malaman ang isang bagay. Buhay pa ba ang 49? Panipi. Umiling-iling si Zachary at sinabing, hindi ko alam. Ang aking Zen ay hindi maaaring tumagos sa lupain ng Forlat at madilim na mundo. Kung gayon wala akong sasabihin sa iyo. Dahan-daang ipinikit ni Thea ang kanyang mga mata. Nakatitig si Zachary kay Thea at sinabing, inaasahan kong makakatulong ka sa akin na maabot muli ang ranggo ng Quasi-Delcon. Hahayaan kitang maghanap ng 49 kung gagawin mo ito. Ipinikit ni Thea ang kanyang mga mata at nanatiling walang malasakit sa kanya. Galit na galit si Zachary sa kanyang mga kamao at sumigaw, kinuha kita mula sa lupain ng Forlat at itinaas ka hanggang ngayon. Pinayuhan ka at ginagamot ng may paggalang. Hindi ka ba sam-asang-ayon dito? Nanatiling tahimik si Thea. Si Zachary ay matangkad at inikat ang kanyang kamao sa kanya. Ang isang makapangyarihang Genesis ay lumusot patungo kay Thea ngunit mabilis na hinihigop ng mga bulaklak ng lotus sa paligid niya. Ang kapangyarihan ng langit na landas ay hindi pa rin espesyal. Inilunsad ni Zachary ang isang serye ng mga pag-atake. Ang 10,000 mga bulaklak ng lotus sa likuran ni Thea ay gumuho sa ilalim ng mga pag-atake. Si Thea ay naglabas ng isang bibig ng dugo, at ang kanyang mukha ay naging mapatla. Galit na sigaw ni Zachary, hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Kahit na ikaw ang langit na landas at hindi mamamatay, makakalimutan mo ang 49 pagkatapos na muling mag-reincarnate. Dahan-daang itinaas ni Thea ang kanyang ulo, pinunasan ang dugo mula sa kanyang mga labi at sinabi na nakangiting, kung nais nating maging, mahahanap natin ang aming paraan pabalik. Ikaw ay matigas ang ulo at bobo. Inunat ni Zachary ang kanyang kamay, at ang mga pagsabog ay naganap sa lahat ng dako sa lugar. Kung saan man lumipas ang kanyang mga kapangyarihan, magiging sanhi ito ng pagkawasak ng masa. Si Zachary ay berserk at sa isang rampa. Bumaba ang kanyang ranggo sa paglilinang, at hindi lamang nangangahulugang nawalan siya ng ganap na lakas, ngunit ang kanyang posisyon bilang pinuno ng sekta ng Timaeus ay nasa panganib. Ang pamagat ay kumakatawan sa dignidad at karangalan. Hindi niya matanggap ang sitwasyon. Kaya, nais niyang gamitin ang kanyang trump card, Thea. Naunawaan niya ang makalangit na landas at alam kung paano tulungan siyang makuha ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Thea ay labis na nahuhulog kay James. Hindi niya nais na tulungan siya, kahit na bilang isang paraan upang mabayaran siya dahil sa pagpapalaki sa kanya. Galit na galit si Zachary tungkol sa mga walang pasasalamat na juniors na pinalaki niya. Una, ito ay Rubella, pagkatapos ay sina Layla at Gladwin. Ngayon, kahit na ang magaan na landas ng langit ay tumanggi na tulungan siya. Bakit ako ipinagkanulo ng mga taong ito? Dahil ba sa wala na ako sa ranggo ng Quasi-Declan? Fume siya sa loob. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6127. Zachary ay galit na galit,
Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang pangangatuwiran na ang magaan na langit na landas ay magiging kanyang pinakakapakipakinabang na card ng trumpeta, at dapat niyang panatilihin siya. Matapos may bulalas ang kanyang galit, itinaas ni Zachary ang kanyang ulo at ipinikit ang kanyang mga mata. Isang gintong ilaw ang bumaril, at daan-daang mga elixir sa ikasyam na pagdurusa ng Iris-Wandail Rango. Malamig na sinabi ni Zachary, gamitin ito upang pagalingin ang iyong mga sugat. Makakahanap ako ng isang taong nais mong samahan ka. Habang nagsalita siya, hinawakan niya ang walang bisa, at isang gintong ilaw ang lumitaw upang makabuo ng isang pagbuo ng teleportation. Sa susunod na sandali, isang magandang figure ang lumakad sa labas ng pagbuo ng teleportation na dumbfoundedly. Nakaupo sa puting sagradong lotus, biglang binuksan ni Thea ang kanyang mga mata at tumawag, Lucille. Thea. Lumakad si Lucille sa porma sayon at tiningnan si Thea sa sorpresa. Matapos mabawi, mabilis siyang sumugod. Nang makita ang maputlang mukha ni Thea, masasabi ni Lucille na nakaranas siya ng maraming pinsala sa panloob. Tumalikod siya at sumigaw kay Zachary, bastard ka. Ikaw ay walang puso na halimaw. Nahaharap sa galit ni Lucille, ipinikit lamang ni Zachary ang kanyang mga mata at nanatiling walang malasakit. Sigaw ni Lucille, ikaw ay kasuklam-suklam at walang kahihiyan para sa karamihan ng iyong buhay, at tingnan kung saan ka nagdala sa iyo. Ngayon na ang iyong posisyon bilang pinuno ng sekta ng Timaeus ay nasa panganib, ikaw ay nagbubunyi sa ibang tao. Nakakainis ka. Ang mga labi ni Zachary ay kumikislap sa kanyang mga pang-iinsulto. Binuksan niya ang kanyang mga mata at sinabing, ako ang iyong ama. Ginambala siya ni Lucille, Barkang, wala akong ama. Ito ay isang kahihiyan na magkaroon ng isang ama na katulad mo. Galit na sigaw ni Zachary, ikaw. Sa palagay mo ba madali mo kung ang aking posisyon ay nakuha sa akin? Kung talo ako, mamamatay ka rin. Nagretort si Lucille, nais kong mamatay ng matagal. Subukan mo ako. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob sa sarili na magpapaliwanag ngayon. Nang makita si Lucille na hampasin ang kanyang sarili, si Zachary ay nagpanik, kumaway sa kanyang kamay, at sinabing, maghintay. Maghintay. Sarcastically sinabi ni Lucille, natatakot ka. Pinahahalagahan mo ang iyong buhay kaysa sa iba pa. Huwag nating pag-usapan ang pagbagsak sa ranggo ng paglilinang. Magiging pareho ka pa rin kung babalik ka sa iyong form ng hyena. Ito ay palaging tungkol sa iyong sarili. Si Zachary ay kumalas sa kanyang kamay at sinabi ng nagmamadali, huminahon ka. Kung nagpakamatay ka, hindi ka na makakakita ng 49 na muli. Siya lamang ang taong pinapahalagahan mo, di ba? Sumimangot si Lucille sa kanyang mga salita. Ipinaliwanag ni Zachary na kinakabahan, dinala ko kayong dalawa dito para sa isang kadahilanan. Si Gladwin ay naglalagay ng isang bagay, at natatakot ako na may gagawin siya sa iyo. Matapos huminga ng malalim, sinabi ni Zachary, alam ko ang dalawa na nais mong hanapin siya. Gagawin ko ang aking makakaya upang dalhin siya rito. Ngunit inaasahan ko rin kayong dalawa na makakatulong sa akin. Kahit na ano, ako pa rin. Sapat na, nagambala si Thea, na nagsasabing, hanggat dalhin mo siya sa akin ng buhay, tutulungan kita. Natuwa si Zachary. Tumanggo siya at sinabing, sige. Mayroon kaming kasunduan. Pagkatapos magsalita, agad na nawala si Zachary. Tumingin si Lucille kay Thea at sinabing, masiraan ng loob siya. Napabuntong hininga si Thea. Hindi siya masiraan ng loob. Nahuhumaling siya sa kapangyarihan. Nakalulungkot na makita siyang ganito. Sumimangot si Lucille at tinanong, paano ka pa makakasimpatya sa kanya? Malumanay na sinabi ni Thea, pagkatapos ng lahat, itinaas niya ako. Marahil ito ang aking kapalaran. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6128. Pagkatapos ni James at ang iba pa ay nagtatag ng kanilang bagong sekta sa unang antas ng lupain ng Forlat, nagtakda sila ng oras ng pagbuo upang linangin. Gayunpaman, napansin ni James si Rebella na gumagala sa labas ng porma sayon, na tila nagbabantay para sa grupo. Sumimangot si James at sinabing, hindi mo nais na mapabuti pa. Matapos mabiglas sandali, nagbuntong hininga si Rebella. Naranasan ko na ang maraming pagdurusa. Natatakot ako. Ginambala siya ni James,
Nagtanong, nag-aalala ka ba tungkol sa pagkamatay sa Deti Langit na pagdurusa? O natatakot ka pa bang nasa ilalim ng aking kontrol matapos na maabot ang rurok ng Yuriswandeong Rango ng ikasyam na pagdurusa? Umiling-iling si Rebella at sumagot, wala itong ganyan. Ako lang. Bago siya makatapos, lumakad si James sa kanya. Nagpanik si Rebella nang magkita ang kanilang mga mata, at nag-squint si James. Alam ko mismo kung ano ang iniisip mo. Kailangan kong ipaalala sa iyo na kung ang iyong mga saloobin ay masyadong komplikado, tiyak na mamamatay ka sa Deti Langit na pagdurusa. Ay, si Rebella ay hindi nagsalita. Itinaas ni James ang kanyang kamay, na nakakagambala sa kanya. Pagkatapos, ang kanyang Genesis ay nakabalot sa kanya. Sa susunod na sandali, inalis ni James ang mga inskripsyon ng sumpa mula sa kanyang katawan at ilayo ito. Tiningnan ni Rebella si James sa pagkabigla, hindi inaasahan na ianggat niya ang kanyang sumpa. Kaagad pagkatapos, pinakawalan ni James ang isang sinag ng ilaw sa walang bisa at ang kanyang kaluluwa na kontrata sa kanya ay sinunog ng Wraith Flame. Isang ilaw ng quasar ang sumabog sa kanyang katawan, at ang kanyang kaluluwa ay muling nakakuha ng kalayaan. Si Rebella ay lubos na nababagabag sa biglaang pagliko ng mga kaganapan. Mahinahon na sinabi ni James, itinaas ko na ang sumpa at binawi ang pakikipag-ugnay sa kaluluwa. Gayunpaman, hindi ko malulutas kung ano ang malalim sa loob ng iyong puso. Kung patuloy kang nagkakaroon ng gayong mga saloobin, hindi ito magtatapos ng maayos. Panipi. Ibinaba ni Rebella ang kanyang ulo sa pagkabigo, ganap na alam ang ibig sabihin ni James. Bumantong hininga si James, maaari kang pumunta. Ipapadala kita sa labas ng lupain ng Forlat. May isang malawak na mundo doon. Gamit ang iyong lakas, maaari kang pumunta kahit saan. Hinahabol mo ba ako? Tumingin si Rebella sa kanya sa kawalan ng paniniwala. Mahinang sinabi ni James, ang pananatili ay pahihirapan ka lang. Ito ay magiging masama lamang para sa iyo. Umungol si Rebella, nasa akin iyon upang magpasya. Si Layla ay hindi pa dumaan sa isang sitwasyon sa buhay at kamatayan sa amin. Bakit siya maaaring manatili, ngunit hindi ko magagawa? Tiningnan ni James ang galit na Rebella at walang magawa, siya ay isang powerhouse sa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Yuriswandeong Rango. Siya. Ginambala siya ni Rebella, na nagsasabing, magagawa ko rin ito. Makakarating na ako sa Rango sa lalong madaling panahon. Pagkatapos magsalita, lumipad si Rebella sa kalangitan at umupo sa isang posisyon ng lotus. Napalunok siya ng ilang mga high-grade cores, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata upang linangin. Natagpuan ni James ang kanyang katigasan na maging cute. Naranasan na ni Rebella ang maraming pagdurusa ngunit marami pa ring nakakagambalang mga saloobin. Ito ay nakamamatay para sa kanya upang matiis ang pagdurusa sa ganoong kondisyon. Kailangan niyang itulak siya ng kaunti, kung hindi man, ang pag-abot sa ikasyam na pagdurusa ng Yuriswandeong Rango ay walang pag-asa. Pagkaraan nito, nagtayo si James ng isang pagbuo ng oras sa paligid niya. Sa sandaling iyon, lumakad si Layla at tinitigan si James. Tinanong ni James, gusto mo bang pag-usapan ang tungkol kay Yunliv? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6129. Layla ay same time na sinabi, naranasan na niya ang sapat. Maaari mo bang? Lumingon si James kay Layla at tinanong, paano kung gagamitin ko siya upang manggal-akal para sa Thea? Umiling-iling si Layla at sinabi, imposible iyon. Maaari siyang laging magkaroon ng isa pang anak na lalaki kung namatay si Yunliv. Si Thea, sa kabilang banda, ay mahalaga sa kanyang kaligtasan. Hindi niya ito ipagpalit para sa kanyang anak. Panipi. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata, pagkatapos ay nakaunat sa daanan ng HUD. Ang kanyang itim at puting kapangyarihan ay kumalat at kinaladkad si Yunliv sa kanila. Nang makita si James na inunat ang kanyang kamay at kinuha ang ulo ni Yunliv, sabik na sumigaw si Layla, nangako ka na pakawalan siya, 49. Kung may mangyayari sa kanya, makikipag-away ka laban sa isang mabigat na kalaban. Kahit nawala na si Zachary sa ranggo ng Quasi-Delcon, nasa powerhouse pa rin siya sa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Yuriswandeong. Hindi maaaring magtagumpay si Gladwon sa pagbagsak sa kanya, at maaaring magpatuloy siya bilang pinuno ng sekta ng Timaeus. Panipi. Tinitigan ni James si Layla,
Pagkatapos ay nadagdagan ang kanyang pagkakahawak kay Yonlev. Ang isang matinding itim ATGRAY na ilaw ay lumitaw at sinamahan ng tunog ng mga kampanilya. Ang mga puwersa ay nakabalot kay Yonlev, na naging dahilan upang sumigaw siya sa sakit. Sigaw ni Layla na sabik na, "Sinira mo ang iyong pangako." Mabilis na pinatuyo ni James ang genesis ni Yonlev sa kabila ng kanyang paghingi. Si Yonlev ay nagbago sa isang hyena at nahulog sa lupa, na nakahiga ng walang paggalaw. Layla Bark, ikaw ay isang diablo. Mas masahol ka kaysa sa Zachary at Gladwin. Ikaw. Tinanggal ni James ang kanyang guwantes at tinanong, hindi ka pa ba pumatay dati? Bakit ka nagpapanggap na walang kasalanan? Sinulyapan siya ni Layla at sumagot, syempre, nabuhay ako dati. Gayunpaman, pinatay ko lamang ang mga kalaban sa larangan ng digmaan. Ikaw at si Yonlev ay walang mga hinaing, kaya paano ka? Ginambala siya ni James, na nagsasabing, nais niyang patayin ang aking kaibigan. Ginagawa niya itong aking kaaway. Natigilan si Layla sa kanyang mga salita. Makalipas ang ilang sandali, sumugod siya kay Yonlev at nag-check sa kanya. Nalulugod siya matapos malaman na hindi patay si Yonlev. Buhay pa rin siya. Maaari mo ba siyang pakawalan? Itinaas ni James ang kanyang kamay, at isang itim na puwersa na nakabalot kay Yonlev. Si Yonlev ay itinapon sa daanan ng HUD tulad ng basurahan. Bumagsak si Layla sa paningin. Hindi siya makapaniwala na si James ay isang malupit na tao. Nagkibit balikat si James at sinabing, nagawa ko ang ipinangako mo. Kaya, ano ang maaari mong gawin para sa akin? Sumimangot si Layla at sinabing, gusto mo bang sumipsip ng aking genesis hanggang sa bumalik ako sa aking orihinal na anyo? Kung okay ka lang dito, bakit hindi? Nagkibit balikat si James. Galit na lumapit si Layla kay James at sinabing, ikaw ay isang bastos na bastard, 49. Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang kanyang kamay at lumusot kay James. Gayunpaman, nahuli ni James ang kanyang pulso at sinabing, sabihin mo sa akin kung bakit nanatiling tahimik si Gladwin. Kahit na hindi siya patuloy na sinusubukan na manalo tayo, dapat niyang subukan na pukawin ang problema sa sekta ng Timaeus. Nalitaw si Layla sa mga salita ni James at hindi mahanap ang mga tamang sagot. Itinapon ni James ang kamay ni Layla at sinabing, tila nasusuklian namin si Gladwin. Ang kanyang plano ay nasa mas malaking sukat kaysa sa naisip namin. Ano ang ibig mong sabihin? Nakatingin sa kanya si Layla. Malamig na sinabi ni James, wala siyang ginagawa upang ibagsak ang Zachary ngayon at lihim lamang na nagre-recruit ng mga puwersa. Nais niyang manatiling nagkakaisa ang sekta ng Timaeus upang mapigilan nila ang bagong alyansa na pinamunuan ng sekta ng Yaquis. Matapos ang kanilang tagumpay, maaari siyang kumuha ng kredito at ibagsak ang Zachary ng walang pagtutol. Huminga ng malalim si Layla at tinanong, ay posible ba iyon? Tumalikod si James, nag-squint, at sinabing, magkakaroon kami ng isang mahalagang misyon pagkatapos umalis sa lupain ng Forlat. Matapos magsalita, lumipad si James sa ika-4 na antas ng Forlat Land nang hindi naghihintay na magsalita si Layla. Si Layla ay nagpout, how siya ay matalino. Nalaman niya kung ano ang pinaplano ni Gladwin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6130. Soon, ang pangkat sa loob ng lupain ng Forlat ay nag-iwan ng pag-iisa sa isa't isa. Nakamit nilang lahat ang maraming mga breakthrough na may masaganang mga mapagkukunan ng paglilinang at ang pagbuo ng oras na itinakda para sa kanila. Ang kapangyarihan ng labanan ng Marcy Ice upang labanan ang kani-kanilang mga pagdurusa at matagumpay na pumasok sa mas mababang grado ng ika-9 na pagdurusa ng Uriswandale Rango. Si Zitlali, na hindi na kailangang dumaan sa mga pagdurusa, madaling maabot ang itaas na baitang ng ika-9 na pagdurusa ng Uriswandale Rango. Ngayon, isang hakbang lamang siya mula sa pag-abot sa Rurok. Si Rebella ang nag-iisang tao na hindi nag-iwan ng pag-iisa. Naupo siya sa walang bisa na may pagbuo ng oras sa paligid niya. Lahat ay ang pinaka nag-aalala tungkol sa kanya. Sa sandaling iyon, ang mga ulap ng kulay abo na pagdurusa ay natipon sa itaas ng kanyang ulo. Nang maglaon, lumaki pa ito at may mga 81 layer. Napanood si Layla sa pagkabigla at bumagsak, isang pagkawasak sa langit na pagdurusa.
Ang natitirang bahagi ng pangkat ay agad na nabalisa matapos marinig ang kanyang mga salita. Hindi ba ito isang deti langit na pagdurusa para sa mga pumapasok sa ikasyam na pagdurusa ng Uriswandale? Bakit lumitaw ang pinakamalakas na pagdurusa? Nabanggit ni James na dumaan siya sa maraming pagdurusa. Hindi ko inaasahan na siya ay magtiis ng gayong kakilakilabot at malakas na pagdurusa. Ang pagkawasak ng langit na pagdurusa ay isa sa 3 pinakapangit na bangungot para sa mga magsasaka. Wala pang mga powerhouse na nagagalak pa. Nasa panganib siya. Kailangan mong tulungan siya, Master. Kung hindi, ang kanyang kaluluwa ay mapapawi. Hindi tulad ng panicking group, mahinahon na lumakad si James sa mga kulay abo na ulap sa itaas ng ulo ni Rebella. Dumating siya sa 81 layer at tumayo ng harapan sa isang makapangyarihang tao sa isang puting balabal na gumamit ng isang nagpapataw na sandata. Ang binata ay sumigaw, "Nagkita ulit kami. Tila mahalaga siya sa iyo." Ang gobernador ng Yin ay dapat na bulag. Tumayo si James gamit ang kanyang mga kamay sa likuran niya. Nakatitig siya sa lalaki at malamig na sinabi, "Ang aming mga sama ng loob ay walang kinalaman sa kanya. Hindi mo siya dapat saktan upang makabalik sa akin." Ang gobernador ng Yang ay sumangot, "Nagmumula ka ba sa akin? Hindi ba dapat mayroon kang isang mas mahusay na pag-uugali kapag sinusubukan mong humingi ng tulong? Bukod dito, nakikipag-usap ka sa isang Diyos ngayon." Si James ay nag-squint at tinanong ng malamig, "Ano ang gusto mo?" Galit na sinabi ng gobernador ng Yang, "Lumuhad at kowtow sa akin. Bawasan ko ang kanyang pagdurusa sa pamamagitan ng isang layer para sa bawat 10,000 beses na ginagawa mo ito." Ito ay isang magandang pakikitungo, di ba? Ang mga browser ni James ay lumabo. Tumawa ang gobernador ng Yang at sinabi, "Kung tumanggi kang lumuhad, ipinangako ko na ito lamang ang magiging simula. Mula ngayon, ang lahat ay nakilala sa iyo ay hindi kailanman makakaranas ng aking mga pagdurusa. Papanoorin kita na mamatay silang mamatay ng paisa-isa sa aking mga paghihirap. Wala kang magagawa tungkol dito." Panipi. Sa gitna ng pagtawa ng gobernador ng Yang, isang pulang ilaw ang lumitaw mula sa katawan ni James, at ang maliit na katawan ni Lizzie ay lumitaw sa kanyang balikat. "Ikaw ay isang kasuklam-suklam na pagkatao. Paano ipinanganak ng Tai Chi ang isang katulad mo?" sabi ni Lizzie. Ang mukha ng gobernador ng Yang ay nagdilim, at sinabi niya, "Gaano ka manggahas, isang espiritual na katawan, ay nagsasalita ng ganyan sa akin." Habang nagsalita siya, inabot niya at pinakawalan ang isang kakilakilabot na kapangyarihan sa Lizzie. Tulad ng malapit ng kumilos si James, si Lizzie ay sumulong at nilamon ang Genesis. Pagkatapos, isang pulang ilaw ang sumabog mula sa kanya. Nagulat ang gobernador ng Yang. Maging si James ay nababagabag sa paningin. Naisip niya sa kanyang sarili, kinakain ba niya ang lahat? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6131. Wala ka talagang alam. Lizzie snort. Bakit hindi mo nasubukang muli kung matapang ka? Kaagad, naging galit na galit siyang governor. "Ikaw, Master, alisin mo siya." Tumingin si Lizzie kay James. Bagaman siya ang sikat na gobernador ng Yang, siya na ang Tai Chi Tribulation Envoy. Kaya, ang karamihan sa kanyang kakayahan ay nakompress. Ngayon, siya ay bahagyang mas malakas kaysa sa isang powerhouse sa rurok ng Uriswandale rango ng 9th Tribulation. Kahit na siya ay nasa rango ng Declan, lalaban ko siya hanggang kamatayan ngayon. Sa nakamamatay na enerhiya, sinabi ni James, bukod, siya ay nasa rango lamang ng Zeklan. Habang nagsasalita, bigla siyang kumalas sa kanyang kamay. Ang Tower of Forlatland ay lumitaw sa kanyang kamay. Isang sinag ng ilaw ang sumabog, at hinihigop ni James ang lahat ng mga kapangyarihan ng Genesis sa lupain ng Forlat. Sa sandaling iyon, ang pangwakas na gintong katawan ni James ay nahayag. Dalawang sinag ng ilaw, ang isa sa itim at ang isa pa sa puti, ay sumabog sa kanyang buong katawan. Humakbang siya papunta sa Tai Chi, at ang kanyang aura ay napakalakas na maaari nitong sirain ang mundo. Ang kanyang paglilinang ay nadagdagan din sa mas mababang, gitna, at pagkatapos ng itaas na grado ng Uriswandale rango ng ika-9 na pagdurusa mula sa rurok ng Uriswandale rango ng 8 pagdurusa. Tumigil lamang ito sa pagtaas ng maabot ang rurok ng Uriswandale rango ng ika-9 na pagdurusa. Nang makita iyon,
Nagbago ang ekspresyon ng gobernador. Ikaw. Sa susunod na segundo, 12 ng mga estatwa na nagpapalabas ng nakakatakot na oras ay lumitaw sa paligid ni James. Ang bawat estatwa ay mukhang makatutuhanang. Si James ay umiikot sa walang bisa, at maraming mga sinag ng puti at itim na ilaw ang nagsimulang kumalat sa lahat ng dako. Ang mga estatwa ay hindi sinasadya ng sabay-sabay. Ang kapangyarihan ng Historial at Marcy Ice Battle form ng kapangyarihan mula sa nakapalibot na lugar ay pumasok sa panghuli na gintong katawan ni James. Bigla-bigla, si James ay napuspos ng dalawang sinag ng kulay abo na ilaw. Ang kanyang ranggo ng paglilinang ay umabot sa ranggo ng Zeklan. Nang madama ang nakakatakot na aura ni James, nagpanik siyang governor. Paano mo maligaya ang pagdurusa sa langit at gamitin ang pangunahing kapangyarihan ng ranggo ng Dailcon Rank Powerhouse upang madagdagan ang iyong ranggo ng paglilinang? Hindi ka ba natatakot na madaragdagan mo ang walang hanggang kapahamakan at hindi kailanman masisira ang rurok ng ikawalong pagdurusa ng Years One Dale Rango? Panipi. Natatakot ka ba? Ang tinig ni James ay tumunog mula sa walang bisa. Sa pamamagitan ng isang mahusay na pag-uugali, sinabi niya, lumuhad at yumoko sa akin noon. Habang nagsasalita, itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kapangyarihan ng Historial at Marcy Ice Battle form power na natipon sa kanyang palad at mabilis na patungo sa gobernador ng Yang. Nakakatakot siyang governor. Ang nakasisindak na kapangyarihang pangkasaysayan ay sumabog mula sa kanyang katawan. Libo-libong mga kamay ang gumagapang mula sa kanyang katawan. Sinira nila ang mga palad na sumalakay sa kanya. Noon, sisingilan si James kay Yang governor. Ang dalawa ay nasa kalangitan sa gitna ng 81 layer ng mga kulay abo na ulap ng pagdurusa. Nagpalitan sila ng hindi mabilang na galaw. Bigla, ang makapangyarihang kapangyarihan ng Historial at Marcy Ice Battle form power ay napuno ang walang bisa. Ang pagkatapos ay kumalat sa buong lupain ng Forlat. Si Truett at ang iba pa, na nasa unang layer ng lupain ng Forlat, ay mabilis na lumipad pataas at dodge pagkatapos. Ang lahat ng kanilang mga mukha ay mapatla. Kasabay nito, si Rebella, na nakaupo sa walang bisa kasama ang kanyang mga binti ay tumawid at naghihintay na hampasin ang pagdurusa sa langit na langit. Handa siyang mamatay. Gayunpaman, ang mga ulap ng pagdurusa sa itaas niya ay hindi nagwelga. Naguguluhan siya. Ito ay si James. Nasa itaas siya ng ulap ng pagdurusa sa pagdurusa, na nakikipaglaban sa envoy ng pagdurusa ng Tai Chi. Itinuro ni Zitlali ang walang bisa at bigla. Pagkatapos, ang iba pang nabubuhay na nilalang ay tumangala. Lahat sila ay natigilan. Tinakpan ni Layla ang kanyang bibig at binigkas, anong uri ng halimaw siya. Paano niya lalaban ang envoy ng pagdurusa ng Tai Chi? Kailangan niyang nasa ranggo ng Quasi-Dailcon kahit papaano. Pinalawak ni Zeisha ang kanyang mga mata. Sinabi ni Truett, wala siya sa ranggo ng Quasi-Dailcon. Siya ay isang powerhouse sa ranggo ng Dailcon. Hindi ba master sa rurok ng ikawalong pagdurusa ng Years One Dale? Ranggo. Panipi. Nakukuha ko ito ngayon. Huminga ng malalim si Layla. Siya ang Panginoon ng lupain ng Forlat. Maaari niyang gamitin ang lahat ng mga mapagkukunan sa loob ng lupain na Forlat upang tulungan siya at madagdagan ang kanyang ranggo ng paglilinang pansamantala. Gayunpaman, madaragdagan din niya ang walang hanggang kapahamakan. Maaaring hindi siya pumasok sa ikasyam na pagdurusa ng Years One Dale rank. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6132. Ang mga salita ni Layla. Ang mga nabubuhay na nilalang na naruroon ay nabigla, lalo na si Rebella, na nasa ilalim ng mga ulap ng pagdurusa. Naawa siya. Paano magiging bobo si James? Kung nadagdagan niya ang walang hanggang kalamidad, mas mahirap para sa kanya na pumasok sa ikasyam na pagdurusa ng Years One Dale rango. Hindi ba ito gagawa ng kanyang gintong mga buto at panghuli gininto ang katawan na inilalagay niya sa sobrang pagsisikap na maglagay ng walang silbi? Sa pag-iisip nito, lumipad si Rebella. Gayunpaman, pinigilan siya ng isang nakakatakot na paghihigpit. Hindi niya ito masisira. Rebella, sinira mo ang kanyang buhay. Hindi mahalaga ang iyong buhay. Kinaladkad mo siya. Balisa, sinampal ni Rebella ang kanyang noo. Sa sandaling iyon, biglang sumigaw si Layla, Rebella, kung pipiliin mong tapusin ang iyong buhay, ang lahat ng ginawa niya para sa iyo ay mag-aaksaya.
Hindi na siya papasok sa Yeriswandale rango ng siyam na kapigatian. May utang ka ba sa kanya? Sa palagay mo ba magiging maayos ang lahat kung mamatay ka? Nang marinig iyon, natigilan si Rebella. Sa oras na ito, narinig niya ang isang labis na pag-ungol na nagmumula sa itaas ng ulap ng pagdurusa sa pagkawasak. Lumuhad. Sa susunod na segundo, ang mga bundok sa nakapalibot na lugar ay basag. Sa ilalim ng kasunod ng kapangyarihan ng historial at ang lakas ng form ng labanan ng Marcy Ice, ang lahat ng nasa lupain ng Forlat ay gumuho. Pagkatapos, ang isang malaking kamao na naglalaman ng nakasisindak na madilim na kapangyarihan ay lumitaw sa ulap ng pagdurusa sa pagkawasak. Pinigilan nito ang isang batang buhay na nasa mga punit na damit. Bigla, sinaktan nito ang lupa. Iligtas mo ako. Sa kawalan ng pag-asa, sumigaw siyang governor. Nang lumapag sa lupa, napilitan siyang lumuhad. Sa sandaling iyon, ang malaking kamao ni James na nabuo ng power form ng labanan ng Marcy Ice ay 1 pulgada lamang ang layo sa ulo ng gobernador ng Yang. Sa lupain ng Forlat, Diyos ako, sigaw ni James mula sa walang bisa. Pagkatapos, ang umiikot na Yeriswan Genesis Bell ay tumungo patungo sa gobernador ng Yang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang hindi mapaglabanan na mga sinag ng itim at puting ilaw na nakarating sa walang bisa, na nagiging isang pattern ng Tai Chi na sumulpot sa gobernador ng Yang. Kasabay nito, ang Yeriswan Genesis Bell ay lumayo. Nang makita iyon, hindi lamang si Layla at ang iba pang nabubuhay na nilalang ay nagulat, ngunit hindi rin maiwasang sumimangot si James. Bigla, isang malabong tinig ang tumunog mula sa walang bisa. Kabaitan ng mga landas, dahil naging pinuno ka ng lugar na ito, bakit ka nagagalit? Nang marinig iyon ni James, tumangala siya sa walang bisa. Nakita niya ang isang malaking Tai Chi na nabuo ng 2 orange, black at white na tumatakbo. Ang bawat aura ay napuno ng pagka-Diyos na nagudyok sa pagsamba. Tai Chi, lumampas ka sa aking inaasahan, sabi ni James. Dapat kang kumilos lamang kung kinakailangan. Kung maaari mong patawarin ang isang tao, dapat mong gawin iyon. Bumantong hininga si Tai Chi, ang gobernador ng Yang ay matigas ang ulo. Sumingit si James at sinabing, may kontrol siya sa mga langit na paghihirap. Ginamit niya ang kanyang posisyon upang maghayganti at pumatay ng mga nabubuhay na nilalang. Paano sa palagay mo dapat siyang pakikitungo? Nasa kanya iyon. Sinabi ni Tai Chi, pinarurusahan ko siya ng malubhang at disiplinahin siya. Gayunpaman, nadagdagan mo ang walang hanggang kalamidad para sa pansamantalang lakas. Iyon ay isang malubhang pagkawala. Panipi. Pinatawag ko lang ang aking sandata sa harap ng isang kaaway. Walang bagay na tulad ng pagkawala. Inihayag ni James ang bawat salita. Mula nang magsimula akong magtanim, nakilala ko ang higit sa 1,000,000 mga kaaway. Ang sino mang may hawak na sama ng loob laban sa akin ay malayang lumapit sa akin. Gayunpaman, sa sandaling hinawakan nila ang aking pamilya at mga kaibigan, sila ay naging mga mababang nilalang na tumawid sa aking linya. Kahit na hindi ako kasalukuyang tugma, lalaban pa rin ako. Hanggat ang aking kaluluwa ay buo, palaging may bukas. Sa huli ay talunin ko sila. Sino mang nang ahas na hawakan ang aking mga kaibigan, hahabol ko sila hanggang sa mamatay ako, at gagawin ko ito sa bawat muling pagkakatawang tao. Naririnig iyon, natahimik si Tai Chi. Samantala, si Layla at ang iba pang nabubuhay na nilalang sa lupa ay natigilan. Alam nila na ito ay si James. Ito ang kanilang kaibigan at Panginoon. Malinaw siya tungkol sa mga sama ng loob at biyaya, at siya ay determinado. Siya ay isang mabait na tao, ngunit maaari rin siyang maging walang awa. Siya ay isang bayani na mapagpas siya sa pagpatay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6133. Sa oras na ito, ang mga nabubuhay na nilalang ay tumingin kay James sa paghanga at takot. Maging si Layla, na may kapangyarihan ng labanan ng isang powerhouse sa rurok ng ika-9 na pagdurusa ng Yeriswandale Rango, ay nakaramdam ng pagmamadali. Makalipas ang ilang sandali, nagbuntong hininga si Tai Chi. Marahil ito ang iyong paniniwala. Ikaw si Tai Chi. Kung pipiliin mong personal na iligtas siya, alam kong hindi kita mapigilan. Itinuro ni James siyang governor, na nakaluhod sa lupa. Ngunit, mayroon akong 3 kondisyon. Tinanong ni Tai Chi, ano sila? Una, malamig, sinabi ni James,
Mula ngayon, ang mga nabubuhay na nilalang ng lupain ng Forlat ay hindi kailangang dumaan sa makalangit na pagdurusa ng gobernador. Kung nais mo pa ring kontrolin ang mga nabubuhay na nilalang dito, ang trabahong iyon ay kailangang pumunta sa ibang tao. Tumugon si Tai Chi, oo naman. Pangalawa, sabi ni James Dolly, ang envoy ng pagdurusa ng Tai Chi na ipapadala sa lupain ng Forlat ay hindi dapat samantalahin ang kanyang posisyon na gumawa ng personal na paghihiganti. Ang lahat ay dapat na dumaan sa mga patakaran. Kung hindi, hindi ako mapigilan mula sa pagkilos. Ngayon ay simula pa lamang. Sumagot ulit si Tai Chi, sige. Pangatlo, sumimangot si James. Gaano kalaki ang walang hanggang kapahamakan ng rebela? Naabot ba nito ang antas ng pagkawasak ng langit na pagdurusa? Mangyaring sagutin. Sa oras na ito, pinag-isipan ni Tai Chi ang ilang sandali. Nagbubuntong hininga, sinabi niya, hindi ito sa antas ng pagkawasak ng langit na pagdurusa. Karamihan, naaayon ito sa halo ng langit na pagdurusa. Hindi ko ito nakuha, umiling-iling si James. Ipinaliwanag ni Tai Chi, upang maabot ang rurok mula sa itaas na baitang ng ikasyam na pagdurusa ng Uriswandale rango, ang isa ay kailangang dumaan sa 6 na pagdurusa. Mayroong malawak na pagdurusa sa langit, deti langit na pagdurusa, haloed langit na pagdurusa, pagdurusa sa langit ng Genesis, pagdurusa sa makalangit, at pagkawasak ng langit na pagdurusa. Panipi. Nakuha ko ito ngayon. Sinaksak ni James ang kanyang mga mata. Upang maghayganti, nadagdagan niyang governor ang pagdurusa ng 3 ranggo. Masiraan ng loob siya. Tumahimik si Tai Chi. Kalimutan mo ito. Sumingit si James at sinabing, payagan ang halo-halo na pagdurusa sa langit. Kung lumitaw tayo mula rito, iyon ang ating kapalaran, kung hindi natin magagawa, iyon ang ating kapalaran. Habang nagsasalita, tiningnan niya si Rebela, na pinaghihigpitan ng mga ulap ng kapigatian na walang bisa. Rebela, dahil ito ay isang pagdurusa, kailangan nating dumaan dito. Kailangan mong maging ambisyoso, determinado, at malakas na makaligtas. Sa ilalim ng langit na pagdurusa, makakaligtas ka lamang kung hindi ka natatakot na mahulog. Lahat tayo ay magiging suporta mo. Panipi. Nang marinig iyon ni Rebela, namula ang kanyang mga mata. Master, hindi kita mabibigo. Babayaran ko ang lahat ng utang ko sa iyo sa pamamagitan ng patuloy na pamumuhay. Pagkatapos, lumingon siya. Ang Genesis Divine Light ay aktibo. Ang kanyang buong katawan Zeisha ay sumigaw din, Rebela, good luck. Sinabi ni Zitlali, tutulungan ka namin sa pagdaan sa pagdurusa. Ano ang sinisigawan mo? Pumunta ka lang. Nagmadali si True at patungo sa kaliwang bahagi ni Rebela at umupo sa posisyon ng lotus. Pagkatapos, ang iba pang mga nabubuhay na nilalang ay sumugod sa walang bisa. Pinalibutan nila ang Rebela at umupo. Kapag pinaikit nila ang kanilang mga mata, lahat sila ay nagpalabas ng gintong ilaw. Naging nakasisilaw na gininto ang halo ang nakapalibot na Rebela. Nang makita iyon ni James, nalulugod siya. Itinaas ang kanyang kamay, inalis niya ang Uriswan Genesis Bell at itim na kamao na pinigilan ang gobernador ng Yang. Siyang gobernador, na hindi na pinigilan, ay biglang tumayo. Nais niyang salakayin muli si James, ngunit napuspos siya ng itim at puting ilaw ng Tai Chi. Nagkamali ka. Hindi ka mapapatawad. Gaano ka katapang kumilos ayon sa gusto mo. Pagkatapos, siyang governor ay nakulong sa itim at puting ilaw. Pumasok siya sa black and white gas ng Tai Chi. Gayunpaman, hindi nawala ang black and white gas ng Tai Chi. Napaputok pa rin nito ang kalangitan ng lupain ng Forlat. Maliwanag, naghihintay si Tai Chi upang mailabas ang langit na pagdurusa para sa Rebela. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6134. James ay sumabog. Hawak ang Forlat Tower, huminto siya sa itaas ng Rebela sa kalangitan at umupo sa isang posisyon ng lotus. Sa instant na iyon, isang maliwanag na halo ang lumitaw sa paligid ng mga Rebela at napuspos siya. Ang United Halo, si Tai Chi ay nakuha. Ito ay isang bihirang paningin. Ang pangkat na ito ng mga nabubuhay na nilalang ay medyo kawili-wili. Pagkatapos, kasunod ng mabagal na paggalaw ng black and white gas, 70 sa labas ng 81 layer ng mga kulay abo na ulap ng pagdurusa sa itaas ng Rebela ay tinanggal.
Sa susunod na segundo, sa natitirang bahagi ng 11 layer ng mga kulay abo na ulap, sinaktan ang kidlat. Hindi mabilang na makapangyarihang kidlat ang nakarating. Kapag ang madilim na kidlat ay tumama sa United Halo, nagresulta lamang ito sa isang nakasisilaw na ilaw. Hindi ito maaaring tumusok sa halo. Sinabi ni Tai Chi, maaari mong magawa ang anumang bagay kung magtutulungan ka. Bakit hindi ka rin dumaan sa pagdurusa? Pagkatapos, isa pang madilim na kidlat ang sumakit. Nakakatakot ang density nito. Ang lakas nito at bilis ay nadagdagan din. Sa pamamagitan ng isang malakas na dagandong, ang nagkakaisang halo na nabuo ng lahat ay kumalas. Gayunpaman, naibalik ito ni James ng isang alon ng kanyang kamay. Sa sandaling ito, ang mga nabubuhay na nilalang sa paligid ng rebela ay pumasok sa isang United State. Ang lahat ay tila nagbabahagi ng parehong kapalaran. Sila ay sumulong at umatras ng magkasama. Ang kapangyarihang ipinakita nila sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ay maaaring pigilan ang nakasisindak na halong langit na pagdurusa. Habang paulit-ulit na sinaktan ang halong langit na pagdurusa, ang kanilang nagkakaisang halo ay patuloy na nasira at naibalik. Mas lumaki ito sa bawat pagpapanumbalik. Si Rebela, na napapaligiran ng lahat, ay dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata. Sa pagtingin sa mga mahinahon na ekspresyon ng buhay na nilalang, ang kanyang puso ay mainit ang pakiramdam. Hindi pa siya nakaranas ng ganoong bagay kapag dumadaan sa isang pagdurusa. Nakarating siya sa kung saan siya sa pamamagitan ng paggawa ng lahat. Sa una, naisip niya na ang paglilinang ay magiging malungkot at walang awa. Ang mga miyembro ng parehong sekta ay lalaban sa bawat isa hanggang sa kamatayan para sa isang kayamanan o elixir. Kaya, bakit ang mga nabubuhay na nilalang na ito ay sumusulong at umatras sa kanya? Maraming mga nabubuhay na nilalang mula sa iba't ibang mga sekta ang nagtipon upang tulungan siya sa pagdaan sa kapigatian. Nilabanan nila ang langit na pagdurusa sa kanya. Mabubuhay din sila at mamamatay kasama niya. Hindi rin nila iniiwasan ang mga panganib. Natigilan ito sa kanya. Nadama niya ang kapangyarihan ng pagkakaibigan kahit na ang kanyang puso ay matagal nang ikaw sa sandaling ito sa kalangitan. Si James, na mayroon pa ring kalamangan sa ranggo ng Zeklan, ay lumaban ng higit sa kalahati ng mga pag-atake ng haloed langit na kapigatian para sa rebela. Nang makita na mayroon lamang isang kulay abo na ulap ng pagdurusa na naiwan sa walang bisa, sinabi niya, hayaan. Hayaan ang kanyang karanasan sa huling pagdurusa mismo. Kailangan niyang maunawaan ang buhay at kamatayan. Kasunod ng tinig ni James, nagkalat ang mga nabubuhay na nilalang sa paligid ng mga rebela. Sa susunod na segundo, ang huling kulay abo na pagdurusa na ulap ay tumama sa isang malakas na boom. Ang isang malakas na bolt ng kidlat ay sumulpat sa rebela. Sa sandaling iyon, ang kahanga-hangang epekto at ang sobrang sakit na sakit ay gumawa ng mga rebela clench ang kanyang mga kamao. Gayunpaman, hinaplos niya ang kanyang mga ngipin at nagtitiyaga sa pamamagitan nito. Ang kapangyarihan ng Genesis sa kanyang katawan ay kumalat sa buong kanyang katawan, na lumalaban sa epekto. Sa kabila nito, maramdaman niya ang kanyang pisikal na corroding. Hindi mabilang na mga sugat ang lumitaw sa kanyang katawan. Tila na ang pisikal na katawan na ito ay hindi makakaligtas sa pagdurusa. Gayunpaman, salamat sa tulong ng lahat, ang aking buhay ay magiging buo pa rin. Hindi ko sila mabaigo. Dapat akong mabuhay sa mga inaasahan ni Master. Sa pag-iisip nito, naging mas tiwala siya. Hindi na niya sinubukan na protektahan ang kanyang pisikal na katawan. Sa halip, tinawag niya ang kapangyarihan ng Genesis upang maprotektahan ang kanyang mga buto at kaluluwa. Pagkatapos, tumayo siya at isinaaktibo ang pangalawang form ng labanan sa Marcy Ice. Sa sandaling iyon, isa pang dagandong tunog. Isang malakas na bolt ng kidlat ang tumama, sinisira ang pisikal na katawan ni Rebela. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6135. Suddenly, nawala ang kulay abo na pagdurusa sa kalangitan. Si Tai Chi lamang ang naiwan. Nasa mid-air pa rin ito, na sumasakop sa buong kalangitan ng lupain ng Forlat. Sa sandaling ito, bukod sa magandang mukha ni Rebela, ang kanyang katawan ay naging mga buto. Hindi siya mukhang kakilakilabot. Sa halip, mukhang nakakatawa siya. Nang makita iyon, ang mga nabubuhay na nilalang na nasa unang layer ng lupain ng Forlat ay nagbuntong hininga. Samantala,
unti-unting umakyat si Rebella habang nakaupo sa isang posisyon ng lotus. Lumitaw ang isang purong gintong Genesis na banal na ilaw. Kasabay nito, hindi mabilang na mga universo sa paligid ng kanyang pag-ikot at pumasok sa kanyang katawan bago mawala. Ang Urswandale Ranks 9th Tribulation. Panipi, nagtagumpay siya. Mabilis na tumango si Zeisha. Ligtas siyang dumaan sa pagdurusa. Kahit na nawala ang kanyang pisikal na katawan, maaari niya itong ibagsak sa anumang oras. Sa kabilang banda, ngumiti si Truett. Mukhang magkapareho tayo. Huwag kang mahiya. Magtipon tayo para yakapin. Sino ang gusto mong yakapin? Evely, si Zitlali ay nakatitig kay Truett. Gusto mo bang yakapin si Rebella? Nang marinig iyon, nagpanik si Truett. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ako. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, pinched ni Zitlali ang kanyang tainga. Sa palagay ko nararapat kang matalo. Pagkatapos, binugbog siya at sinipa siya palayo. Bibig. Pagkatapos nito, ligtas na nakarating si James sa lupa. Ang kanyang tunay na gintong katawan ay natatakpan ng isang ordinaryong pisikal na katawan. Sa pagtingin kay Rebella na nag-recuperate pa rin, nagbuntong hininga siya at sinabing, sa wakas ay nagtagumpay siya. Naranasan niya ang pagdurusa. Ano ang tungkol sa iyo? Bigla, tinanong ni Layla, mananatili ka ba sa rurok ng ikawalong pagdurusa ng Urswandale Rango magpakailanman? Nahuli si James. Pagkatapos, ngumiti siya. Tulad ng sinabi ko, umiiral ang mga pagdurusa sa langit upang ang mga nabubuhay na nilalang ay maaaring dumaan sa kanila. Kahit na sila ay matigas, mayroong isang pagkakataon para sa tagumpay. Gaano Kim ang pagkakataon? Walang magawa, bumantong hininga si Layla. Nabanggit ni Tai Chi ang pagkawasak ng langit na pagdurusa ngunit hindi ipinaliwanag ang maalamat na pagdurog ng langit na pagdurusa sa langit at pagkawasak ng langit na pagdurusa. Ang tatlong ito sa langit na pagdurusa ay kilala bilang ang pinaka-nakakatakot na pagdurusa. Walang powerhouse na lumitaw mula sa kanila na matagumpay. Panipi. Ngumiti si James kay Layla. Ang ibang tao ay maaaring hindi magtagumpay, ngunit maaari ko. Nawala si Layla para sa mga salita. Nang makita na si James ay lumilipad patungo sa isang bundok na malapit, sinundan siya ni Layla. May napagtanto ka ba ngayon? Ano? Naguguluhan? Tanong ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6136. Ang mga pagdurusa sa langit ay para sa mga taong nais dumaan sa mga paghihirap. Sa isang malambot na tinig, sinabi ni Layla, ang sinumang makakasagabal ay masasaktan ng makalangit na pagdurusa na may lakas ng parehong ranggo ng paglilinang. Gayunpaman, nang tumulong kami sa Rebella at nilabanan ang nakasisindak na halo ng langit na pagdurusa ngayon, walang nasaktan. Panipi. Nakita ko iyon. Ngumiti si James at sinabing, lahat ay nagtulungan at nabuo ang isang gintong halo. Pinigilan ko ang kalahati ng haloed langit na kapigatian. Tulad ng para sa iba pang kalahati, hinadlangan mo ito ng gintong halo. Ang huling bit ay nilabanan mismo ni Rebella. Paano nabuo ang gintong halo? Naguguluhan, tinanong ni Layla, maaari ba itong may replicate? Nang marinig iyon, natigilan si James. Plano mo bang gawin ang parehong kapag dumaan ako sa isang pagdurusa? Tumango si Layla. Ito ay lamang na ang mga kinakailangan para sa ito ay magiging mataas. Ang nasabing kapangyarihan ay maaari lamang mabuo kapag ang lahat ay nagtutulungan. Si James ay nasa likuran ng kanyang likuran habang ngumiti siya. Tiwala ako na ang aking mga kaibigan ay gagana bilang isa. Marami akong pananalig sa kanila kaysa sa pagtaas ng kanilang ranggo ng paglilinang. Nakakakita kung gaano katiwala si James, si Layla ay kumagat ng labi. Dahil ang Rebella ay nangangailangan ng oras upang likhain ang isang pisikal na katawan ngayon, maaari mo bang sagutin ang isang tanong? Gusto mo bang tanungin kung bakit mayroon akong makapangyarihang kapangyarihan? Ngumiti si James at tumingin kay Layla. Masasabi ko lang sa iyo na ito ay dahil ako ang Lord of Forlatland. Sa maliwanag na mga mata, sinabi ni Layla, nakita kita na tumawag sa iyo ng 12 ng mga powerhouse sa ranggo ng Quasi-Delcon. Lahat ng kanilang mga kapangyarihan ay nasa iyong pagtatapon. Saan sila nanggaling? Itinaas ni James ang kilay niya bago ituro ang walang bisa. Ito ba ay mula sa Forlatland? Nakatitig si Layla kay James. Ito ba ay mula sa ika-4 na layer?
Maaari mo ba akong dalhin doon? Hinawakan ni James ang braso ni Layla at nawala. Sa isang flash, lumitaw sila sa ika-4 na layer ng lupain ng Forlat. Ang ika-4 na layer ay nasa mas mataas na antas kaysa sa larangan ng digmaan kung saan nakarating si James sa ika-9 na pagdurusa ng Euryswandale Rango noong nakaraang oras. Sa layer na iyon ay ang pangunahing 9 na buhay na mga nilalang pangunahing sarili sa itaas ng rurok ng ika-9 na pagdurusa ng Euryswandale Rango. Nabigla si Layla nang makita niya ang mga parang estatwa. Nang maglakad siya patungo sa isang pulang buhok, nasa hustong gulang na powerhouse, sinabi niya, Sir Zayden. Sino siya? Naguguluhan, tanong ni James. Si Zayden Cadell ay isa sa 2 patriarch ng sekta ng Timaeus. Nagmamadali, sinabi ni Layla, hindi ko inaasahan na ang kanyang pangunahing sarili ay narito. Nang marinig iyon, sumimangot si James. Nangangahulugan ba ito na ang sekta ng Timaeus ay may 2 ranggo ng Declan na mas malakas kaysa sa Zachary at Gladwin? Hindi ko alam kung nasa ranggo ba sila ng Declan. Umiling-iling si Layla. Ngunit, batay sa kapangyarihan na lumalabas mula sa kanilang pangunahing mga sarili, dapat silang nasa itaas ng ranggo ng Quasi-Declan. Walang bagay tulad ng ranggo ng Quasi-Declan. Bumantong hininga si James at naitama siya. Mayroon lamang rurok ng pagkonsumo ng ika-9 na pagdurusa ng Euryswandale Rango. Nang marinig iyon, si Layla ay nakuha. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay nagmula sa paglilinang ng purong anyo ng kapangyarihan ng Genesis at nakakuha ng ilang kapangyarihang pangkasaysayan. Ngumiti si James at ipinaliwanag, ang ranggo ng Quasi-Declan ay isang katawa-tawa na ranggo. Ang isang tunay na powerhouse sa ranggo ng Declan ay hindi gumagamit ng kapangyarihan ng Genesis. Sa halip, gumagamit sila ng kapangyarihang pangkasaysayan, na mas malakas kaysa sa kapangyarihan ng Genesis. Nang marinig iyon ni Layla, huminga siya ng malalim. Nangangahulugan ba ito na ginamit mo ang kapangyarihang pangkasaysayan nang makipaglaban ka sa gobernador ng Yang? Hindi. Ngumiti si James at sinabing, hindi lamang ako gumagamit ng kapangyarihang pangkasaysayan, ngunit ginamit ko rin ang lakas ng form ng labanan ng Marcy Ice. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6137. Layla ay nahihirapan itong paniwalaan. Ganyan lang, natalo mo siyang governor. Maswerte ako, sabi ni James. Natalo ko siyang governor dahil siya ay naging Tai Chi Tribulation Envoy at mayroon lamang 10% ng kanyang kapangyarihan. Kung siya ay nasa kanyang rurok, madali niyang kukunin ang aking buhay. Nang marinig iyon, nagulat si Layla. Nakikita ko, sa 10% lamang ng kanyang kapangyarihan, mayroon na siyang powerhouse sa ranggo ng Declan. Gaano siya kakilakilabot kung mayroon siyang buong kapangyarihan? Walang katapusan sa paglilinang. Bumantong hininga si James at sinabing, dalhin ito ng mabagal. Ang paglilinang ay hindi maaaring magmadali. Tumingin si James kay Layla. Naabot mo ang hangganan ng rurok ng ika-9 na pagdurusa ng Euryswandale Rango. Isa ka lamang hakbang na malayo sa rurok ng pagkonsumo ng Euryswandale Rango ng ika-9 na pagdurusa. Gayunpaman, maaaring kailanganin mong linangin ng higit pa sa isang entrepop upang tumawid sa hakbang na ito. Hindi ako nagmamadali, umiling-iling si Layla. Sa aking kasalukuyang ranggo ng paglilinang, makakaligtas pa rin ako sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at hindi mabilang na mga micro-Genesis mundo para sa ngayon. Ang iyong paglilinang ay mas mahalaga. Hindi rin ako nagmamadali, ngumiti si James at umiling-iling. Hindi ko nais na gumamit ng kapangyarihan ng Genesis upang madagdagan muli ang aking ranggo sa paglilinang. Ano ang gagamitin mo noon? Naguguluhan, tanong ni Layla. Historial power at ang Marcy Ice combat form power. Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi ni James, mayroon akong mga gintong buto. Maaari kong ayon ang lahat ng mga kapangyarihang Genesis sa 2 kapangyarihang ito. Ang aking ranggo ng paglilinang ay maaaring hindi tumaas ng mabilis tulad ng iba, ngunit hindi ako mas mahina kaysa sa kanila. Bukod dito, nais ko pa ring hanapin ang ika-4 na form ng labanan ng Marcy Ice. Kung hindi, magiging mahirap para sa akin na pumasok sa ika-9 na pagdurusa ng Euryswandale Rango. Marami kang nadagdagan ng walang hanggang kapahamakan. Masama ang pakiramdam, tumingin si Layla kay James. Ang mga tao ay makasarili, kaya bakit ka?
Makasarili ba kayong mga lalaki? Ngumiti si James at sinabing, kung ikaw ay, ang Golden Halo ay hindi lumitaw upang protektahan ang mga rebela. Nahuli si Layla. Tulad ng malapit na siyang magsalita, narinig niya ang tinig ni Tai Chi na nagmula sa walang bisa. James, marami akong nakuha mula sa pagkikita sa iyo ngayon. Para doon, gagawa ako ng pagbubukod para sa iyo. Kung lumuhad ka at yumoko sa akin ng 3 beses, aalisin ko ang walang hanggang kapahamakan na kakailanganin mong dumaan upang makapasok sa ika-9 na pagdurusa mula sa ika-8 pagdurusa. Ano sa palagay mo, Panipi? Nang marinig iyon ni James, sumimangot siya. Hindi kita narinig ng malinaw. Ang Tai Chi ay nagkakaroon ng awa para sa iyo. Natutuwa, hinayla ni Layla si James. Magmadali at yumoko sa kanya ng 3 beses. Napakagandang patunay. Hindi lumuhad si James. Sa halip, tinitigan niya si Layla na parang tanga siya. Huwag maging matigas ang ulo. Balisa, sinabi ni Layla, lahat tayo ay sumasamba sa Tai Chi. Pagkatapos, lumuhad siya sa lupa, nakaharap sa Tai Chi. Sir Tai Chi, yumoko ako sa iyo para sa kanyang ngalan. Bago siya makatapos ng pagsasalita, hinayla siya ni James. Ano ang ginagawa mo? Nag-aalala si Layla. Hindi kita pipigilan na lumuhad, ngunit hindi kita hahayaan na lumuhad sa aking ngalan, sabi ni James. Sinabi ni Layla, ikaw, Tai Chi. Tumingin si James sa walang bisa upang makita ang puting at itim na gas. Lahat ba ng kataas-taasang nilalang tulad mo ay mapagkunwari? Walang buhay na buhay sa hindi mabilang na mga mundo na hindi iginagalang sa akin. Dahan-dahan, sinabi ni Tai Chi, ikaw ang una. Alam mo ba ang presyo ng hindi paggalang sa akin? Nagbabanta ka ba sa akin? Sinaksak ni James ang kanyang mga mata. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6138. Isang tinig na tumunog mula sa walang bisa. Kung dadalhin mo ito bilang isang banta o payo ay nakasalalay sa iyong saloobin. Lumuhad at yumoko sa iyo. Ibig mong sabihin ang isang saloobin ng pagsuko. Sumingit si James. Ako ang kataas-taasang pagkatao ng lahat ng nabubuhay na nilalang, sabi ni Tai Chi. Kinokontrol ko ang batas ng Tai Chi. Hindi ko mapayagan ang sino mang sumalungat sa batas. Kaya, si G. Franciscus ay tinanggal sa iyo. Malamig, sinabi ni James, ngunit, natupad mo ba ang iyong pangako sa kanya? Bigla-bigla, tumahimik si Tai Chi. Malinaw na si Franciscus ang kanyang mahina na punto. Kahit na hindi ko alam kung ano ang pakikitungo mo kay G. Franciscus, maaari kong hulaan na nauugnay ito sa mga nabubuhay na nilalang mula sa madilim na mundo ng Yin's Void. Sinira ni G. Franciscus ang Tai Chi World, na bumubuo ng kasalukuyang 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at hindi mabilang na mga micro-Genesis mundo. Ito ay isang kahihiyan sa batas ng Tai Chi at ang iyong autoridad. Nagkaroon ka ng kasunduan kay Mr. Franciscus, ngunit may hawak ka pa rin laban sa kanya. Panipi. Tumahimik si Tai Chi. Sa totoo lang, alam ni G. Franciscus ang tungkol dito. Malugod, sinabi ni James, kahit na pinili niyang isakripisyo ang kanyang sarili upang maprotektahan ang milyon-milyong mga nabubuhay na nilalang, hindi niya pinagkakatiwalaan ang iyong pakikitungo. Kung hindi, hindi kanya hihilingin na bigyan ka ng walang bisa at lumikha ng isang independenteng kakaibang espasyo. Naiintindihan ko ito ngayon. Ang void at forlat na lupain ay dapat na mga lugar kung saan nakompromiso ang batas ng Tai Chi o kung saan hindi ka manggahas na kumilos ng walang ingat. Nanatiling tahimik si Tai Chi. Gayunpaman, naging seryoso si James. Maaari kang maghayganti sa mga nabubuhay na nilalang ng Dark World mula sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at hindi mabilang na mga mundo ng Micro-Genesis. Pinayagan mo ang mga Orthodox at sekta na mapang-api ang mga ito at gawing mga lingkod. Pinayagan mo pa silang patayin. Ang lahat ng ito ay ginawa mula sa iyong puot kay G. Franciscus, Panipi. Kaya, nagrereklamo ka ba sa kanyang ngalan? Biglang naging malamig ang boses ni Tai Chi. Nais mo bang maging pangalawang Franciscus? Hayaan akong sabihin sa iyo ito. Ang kanyang paglilinang, kakayahan, katapangan, at katalinuhan ay mas malaki kaysa sa iyo, gayunpaman ay hindi siya mapagmataas tulad mo. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ako G. Franciscus. Ayaw ko rin siyang maging katulad niya.
Nagpatuloy si James. Mula nang sinimulan ko ang aking paglilinang, hindi ko naisip na nasa tuktok at kontrolin ang batas ng mga landas. Ang layunin ko ay hanapin ang aking asawa. Dahil sa iba pang mga puwersa, wala akong pagpipilian kundi maabot ang kinaroroonan ko ngayon. Alam ko na mahirap para sa akin na mag-advance pagkatapos kong iwanan ang lupain ng Forlat dahil sa ating paghaharap, ngunit hindi ko naaaminin ang pagkatalo. Hindi ko ibababa ang aking ulo. Sa anumang mundo, gaano man ang aking paglilinang, bukod sa aking asawa, walang puwersa o pamumuhay na maaaring makontrol ako. Hindi ako lumuhad sa anumang puwersa o nabubuhay, maging ang mga Diyos. Dahil hindi ako lumuhad sa iyo, maaari mong gamitin ang lahat ng kailangan mo upang sugpuin ako. Gayunpaman, kung kumuha ako ng isang pagkakataon, maghihiganti ako. Hindi ko masaktan ang mga hindi nakakasakit sa akin. Gayunpaman, papatayin ko ang mga nagagawa. Panipi. Walang sinabi si Tai Chi, ngunit ang itim at puting gas sa kalangitan ng lupain ng Forlat ay nagsimulang umiikot sa isang mataas na bilis. Halatang nagagalit siya. Nakatayo sa tabi ni James, natakot si Layla na ang kanyang mukha ay naging mapatla. Mabilis, hinayla niya si James. Baliw ka ba? Paano mo haamon ang autoridad ni Tai Chi? Autoridad. Tinitigan ni James si Layla. Pinapanood mo ang rehiyon ng demonyo para sa sekta ng Timaeus noong nakaraan. Dapat mong malaman kung paano nila ginagamot ang mga buhay na nilalang mula sa madilim na mundo na naging mga tao sa pamamagitan ng paglilinang. Nasaan ang autoridad na ito noon? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6139. Pumasok ako sa sekta ng Timaeus upang hanapin ang aking asawa. Dahil ipinanganak ako sa madilim na mundo, ako ay naplot laban sa bawat posibleng paraan. Niloko din ako sa pagpasok ng walang hanggang lupain. Pinlano nilang paksain ang aking kaluluwa at pinayagan akong harapin ang walang hanggang mga pagdalo. Nasaan ang autoridad na ito sa oras na iyon? Panipi. Nawala si Layla para sa mga salita. Ang mga nabubuhay na nilalang mula sa madilim na daigdig ay hindi nabubuhay na nilalang. Malamig, sinabi ni James, mayroon din silang dugo at laman. Mayroon silang mga kaluluwa at emosyon. Hindi sila nagdulot ng anumang pinsala. Kaya, bakit sila tinatrato sa paraang iyon? Kilala sila bilang The Dark Demons. Ito ba ay isang kasalanan para sa kanila na mabuhay sa mundong ito? Pagkatapos, tumangala si James kay Tai Chi sa kalangitan. Huwag kalimutan na ang mga nabubuhay na nilalang mula sa madilim na mundo ay naging bahagi ng Tai Chi world. Sinakop nila ang kalahati ng mundo ng Tai Chi. Noong nakaraan, sinasamba din nila si Tai Chi at iginagalang ang batas ni Tai Chi. Gayunpaman, dahil kay G. Franciscus na sumire sa Tai Chi world, nagbago ang lahat. Hindi na nila masisiyahan ang parehong paggamot tulad ng mga nabubuhay na nilalang mula sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at hindi mabilang na mga micro-Genesis mundo. Hindi na sila maaaring magkaroon ng patas na kompetisyon at makakuha ng parehong mga kwalifikasyon sa paglilinang. Sa halip, sila ay naging iba pang nabubuhay at mga laruan ng buhay. Hindi sila naiiba kaysa sa mga hayop na walang kaluluwa. Panipi. Pagkatapos nito, sinabi ni James, hindi ba lahat ito dahil sa iyong paghihiganti at galit kay Franciscus? Nasaan ang iyong autoridad noon? Nasaan ang batas ni Tai Chi na nabanggit mo? Ang gas ng Tai Chi sa kalangitan sa itaas ng lupain ng Forlat ay pinaikot ng mas mabilis, ngunit tahimik pa rin si Tai Chi. Ang autoridad ay nagmula sa pagiging makatuwiran at pagsunod sa mga patakaran. Ang pagbigkas ng bawat salita, nagpatuloy si James, ito rin ay mula sa pagiging banal, walang pakikiling, at tinatrato ang lahat ng pantay. Sa ganoong paraan, kahit na ang autoridad ay nakatuon sa kapangyarihan, igagalang ito. Ngunit, kung sakupin ng isang tao ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa mundo batay sa mga kagustuhan at hindi gusto ng isang tao, gagawa ito ng isang autoridad na walang kahihiyan at kasuklam-suklam at dapat na matanggal. Ang black and white Tai Chi gas sa kalangitan sa itaas ng lupain ng Forlat ay umiikot sa isang mabilis na bilis. Ang galit na pagtawa ay sumabog mula rito. Ikaw ang tagapagmana ng Franciscus at ang napiling isa sa mga landas. Dahil hindi ka masyadong hindi totoo, kailangan mong magdala ng mga kahihinatnan.
Huwag isipin na pinasok mo ang ranggo ng Declan dahil lamang sa iyo ang panghuli na gintong katawan. Ang iyong tunay na gintong katawan ay walang silbi. Napansin na si Taichi ay naging seryoso, mabilis na lumuhad si Layla sa lupa. Sinabi niya ang mga bagay na iyon dahil wala siya sa kanyang tamang pag-iisip. Panipi. Nasa tamang pag-iisip siya, nag-ambala si Taichi. Mas ambisyoso siya kaysa kay Franciscus. Ang kanyang puot ay mas malalim din kaysa kay Franciscus. Bagaman hindi nasisiyahan si Franciscus sa batas ni Taichi, sinundan niya ito. Sa kabilang banda, ang taong ito ay naiiba. Nais niyang ibagsak ang batas ng Taichi, ang mga patakaran ng mundo, at ako. Pagkatapos, ang isang ilusyon na figure, na nabuo ng black and white gas, ay lumitaw at lumapag. Bumaba si Taichi. Nang makita iyon, yumuko si Layla. 49, lumuhad. Gayunpaman, tinitingnan ng figure na itim at puti na may isang malakas na aura, na natili pa rin si James. Walang buhay na ng ahas na kumilos sa paraang ito bukod sa Franciscus. Tumingin si Taichi kay James. Mas kawili-wili ka kaysa kay Franciscus. Makikipaglaro ako sa iyo noon. Paano tayo may pusta? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6140. Ano ang pusta? Tanong ni James. Sumagot si Taichi, sa dalawang entrepop, kung maaari mong masira ang rurok ng ika-8 pagdurusa ng Uris-1 Rango at ipasok ang ika-9 na pagdurusa ng Uris-1 rank, aaminin ko ang pagkatalo. Kung hindi ka, mawala ka. Itinaas ni James ang kilay niya. Ano ang mga pusta? Kung manalo ka, tatanggalin ko ang lahat ng mga langit na pagdurusa sa ilalim ng rurok ng Uris-1 Rango ng ika-9 na kapigatian para sa iyo. Ang pagbigkas ng bawat salita, sinabi ni Taichi, kung talo ka, haharapin mo ang walang hanggang pagdurusa. Hindi ko tinatanggap ang pusta. Tinanggihan ni James ang mapagpasyang. Tinanong ni Taichi, natatakot ka ba? Ang mga pusta ay napakaliit. Sa pamamagitan ng isang snort, sinabi ni James, ikaw ay nasa isang kalamangan kahit na ang kalalabasan. Malamig. Tinanong ni Taichi, ano ang gusto mong mapagpipiliin? Kung talo ako, haharapin ko ang walang hanggang pagdurusa, tugon ni James. Kung nanalo ako, tanggalin ang mga langit na pagdurusa para sa lahat ng mga nabubuhay na nilalang mula sa madilim na mundo. Hindi ka makagambala sa lupain ng Frolot. Sa hinaharap, pupunta tayo sa aming hiwalay na mga paraan at hindi kailanman makagambala sa bawat isa. Nang marinig iyon, tumawa si Taichi. Hindi ba sa palagay mo ay masyadong mayabang? Hindi ko naaktibo ang mode ng labanan. Sinabi ni James, ito ang aking pinakabanayad na estado. Sige, bigla-bigla, itinaas ni Taichi ang kanyang tinig. Mayroon ka lamang 2 mga entrepop. Kapag natapos na ang oras, kailangan mong aminin ang pagkatalo. Pagkatapos nito, kukunin ko ang iyong buhay. Ito ay magiging patas. Pagkatapos, isang itim at puting ilaw na bumaril mula sa kanyang katawan. Bumuo ito ng isang gintong wager na kontrata sa walang bisa. Ginamit ni James ang kanyang Zen upang i-scan ito. Pagkatapos nito, sinabi niya, sa kontrata, dapat na ipahiwatig na hindi mo ako makakasama at ang aking mga kaibigan sa panahon ng 2 entrepop. Kasama rito ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang mula sa madilim na mundo. Kung hindi man, magdurusa ka sa pagiging corroded ng mga demonyo. Panipi. Ano ang dadalhin mo sa akin? Galit na galit si Taichi. Ako ang kataas-taasang pagkatao ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Paano ko magagawa ang isang kasuklam-suklam na bagay? Ito ay pinakamahusay na isulat mo ito. Patuloy, sinabi ni James, kung sakaling manloko ka sa hinaharap. Ikaw. Nagalit si Taichi, ngunit kalmado pa rin si James. Kaya, binaril ni Taichi ang 2 sinag ng ilaw, isa sa itim at ang isa pa sa puti. Bumuo siya ng isa pang kontrata sa wager. Ang kontrata ng wager sa walang bisa ay naging isang sinag ng puting ilaw at lumipad hanggang sa kalangitan. Ang kontrata ay may bisa na ngayon. Nang makita iyon, nadama ni Layla ang kawalan ng pag-asa. Sa kanyang palagay, imposible na manalo si James dahil ang kanyang kalaban ay si Taichi. Kinontrol ni Taichi ang batas ng Taichi. Madali para sa kanya na patayin si James.
Nakatitig kay James, sinabi ni Tai Chi, maaari kang maglakad sa labas ng lupain ng Forlat nang walang pag-aalala. Pumunta at tuparin ang iyong mga kagustuhan. Huwag iwanan ang anumang panghihinayang. Ngunit, kung nais mo pa ring lutisin ang iyong mga dating sama ng loob laban kay Ying Governor, maaari kang mangarap. Matapos sabihin iyon, siya ay naging 2 bola ng mga gas, isa sa itim at isa sa puti bago tumungo sa malaking Tai Chi sa kalangitan. Pagkatapos, ang black and white Tai Chi gas sa kalangitan ay dahan-daang gamulong at nawala. Naging hininga si James. Hindi ko alam kung ikaw ang aking biyenan o biyenan na lalaki. Kahit na alin ka, dapat magkaroon tayo ng isang showdown. Sapat na ako sa pagiging masigasig na manugang. Hindi kita papayagan na mapang-api ako. Pagkatapos nito, lumingon siya at tumingin kay Layla, na nag-aalala. Antong hininga siya. Wala ka bang pananampalataya sa akin? Wala kang pagkakataon na manalo. Itinaas ni Layla ang ulo. Siya ay Tai Chi.